Next naman po, for the proof of down payment, guys, is PDCs or post-dated checks. Para saan po si post-dated checks? Supposedly kasi guys, si reservation fee lang po talaga dapat yung binabayaran natin diretso sa bank account ni First, whether through remittance, bank deposit, or online transfer. Basta yung ikaw mismo yung magbabayad diretso kay First. The rest, guys, is dapat po naka-PDCs tayo. So kung meron na po kayong mga cheque, mag-i-issue lang po tayo ng checks for the monthly down payment, or kung deferred cash kayo for the monthly payments. Any local bank po dito sa Pilipinas would do. I can guide you din po sa pag-fill up ng mga cheque natin. Or kung wala naman po kayong PDCs, guys, pero meron kayong kilala na pwedeng magpahiram sa inyo, kailangan nyo lang po ng authorization letter galing sa kanya as proof na aware siya and willing siyang ipahiram sa inyo yung PDCs niya. Also, if wala din po kayong PDCs and gusto nyo pong mag-open ng sarili nyong checking account, pwede ko po kayong tulungan magkaroon ng sarili nyong checks. So, for my clients, message nyo lang po ako. That's it for the proof of down payment. So, up until now, lahat po ng binanggit ko na requirements, yung 5 proofs, ay required po siya for all clients. For the special documents, ito po yung case-to-case basis natin. Simulan na natin, guys, kay SPA. Ang SPA, guys, is additional requirements lang po for international clients. Ibig sabihin, kung locally employed ka po, hindi mo kailangan ito. Okay? Magkaiba po ang ibig sabihin ng SPA at AIF. Nabanggit ko naman po kanina. AIF is yung tawag sa representative. SPA po is yung papel na kailangan natin dalhin sa embassy para ipa-consularize. So, magkaiba yun, guys, sa SPA is papel, AIF is yung tao. Take note, guys, importante to, ang SPA po natin is manggagaling po dapat kay First. So, hindi po kayo ang gagawa ng sarili nyong format ng SPA. Yung SPA format po ni First ay kailangan either naka-consularized, naka-apostilled, or naka-notarized. Si consularized, guys, yung option 1 is, yan po yung pupunta kayo sa consul or sa embassy para magparedrebo ng document. Kung sobrang layo po ng Philippine Embassy sa address nyo, for example, nasa ibang state pa yung Philippine Embassy na nearest, tinatanggap na rin po natin yung apostilled na SPA. Okay, notarized naman po for the option 3. Hindi po yan notary sa ibang bansa, guys, ha? Kung uuwi po kayo sa Pilipinas bago tayo mag-loan takeout, ulitin ko lang po, kung uuwi kayo dito sa Philippines, during your down payment period, pwede pong dito na kayo sa Pilipinas magpanotaryo ng SPA para hindi nyo na po kailangan mag-schedule ng appointment sa embassy sa ibang bansa. So, sa mga clients ko po abroad, sabihan nyo po ako kung uuwi kayo dito sa Philippines within your down payment period para mag-guide ko po kayo ng maayos. Kapag notaryo po, 6 copies, kailangan lang po natin ng entry and exit stamps as proof po na umuwi talaga kayo sa Pilipinas nung notaryo tayo. Ito, important reminder din, guys. Kapag sinabi ko pong 5 copies, 6 copies, original copies po yung tinutukoy ko, ha? Hindi po Xerox or photocopy. Ibig sabihin, kapag sinabi po nating 5 consularized SPAs, meaning yung isisend ko po na SPA format sa inyo, ipiprint nyo po yun ng 5 beses. Tapos, yung 5 na yon dadalhin nyo po sa embassy and ipapakonsularize nyo siya lahat. Now, there are instances kasi na kinukuha ni embassy yung isang SPA, tapos 4 na lang ibibigay sa inyo. So, hindi na po 5 copies yun. Kulang na. So, pag yun po ang pinasa nyo kay First, pababalikin lang po ulit nila tayo sa embassy para doon sa kulang. Pag ganun ang nangyari, guys, kunwari nagpa-consularize kayo ng 5, tapos 4 lang yung binigay sa inyo, pwede po kayong sabihin nyo doon, 5 po kasi yung binayaran ko. Pwede po bang photocopy na lang yung kunin nyo? Photocopy na lang yung sa inyo. Kasi 5 po yung kailangan ko. Or magpa-consularize na kayo ng 6 para if kunin ng embassy yung isa, at least 5 pa rin yung nasa inyo. Meron din ako experience before na back-to-back po yung pagka-print niya sa SPA, tapos yun yung pina-consularize niya sa embassy. Hindi po siya tinanggap ni First. Meron naman friction pen, tapos meron din yung putol yung pagka-print. Again, guys, basta po may kulang or may mali, hindi po siya tatanggapin ni First. May isa pa pala akong reminder about SPA. For my clients po na married and pareho sila ng asawa niya na nakatira sa ibang bansa, double check your SPAs, lalo na po yung first page. Okay? Kasi hindi po pwedeng pangalan lang ni principal buyer yung nasa first page. Kailangan parehas po kayo. Kahit sabihin natin may pirma naman si spouse sa second page, hindi po siya tatanggapin ni First and ni bank. Kailangan yung pinaka first page, pangalan yung mag-asawa yung nagre-reflect.
Another requirement guys na case-to-case basis and hindi po siya required for all clients is yung proof of nationality. Basically guys, additional requirement po ito for those na nagkaroon ng changes sa kanilang citizenship. So for the dual citizens po, ito yung kailangan natin i-provide. Clear copy po ng oath of allegiance natin. And for former Filipinos naman po, as in yung nagpalit na talaga entirely ng citizenship nila, isisend nyo lang po sa akin yung clear copy ng Certificate of Naturalization. Thank you guys for watching. That's it for our vlog today. As always po, if meron kayong inquiries about First, you can message me on Facebook, Viber, and WhatsApp. Mag-message po muna so I can assist you properly. And para masendan ko rin po kayo ng complete details, pati latest na sample computation before tayo mag-schedule ng site visit. And guys, gusto ko lang din pong sabihin, if sinend po ito ng kausap yung agent or broker, it's all well and good kasi ang end goal naman po talaga natin dito is makatulong. So if ever meron kayong request na topic, comment down below para magawan po natin siya ng vlog next time. Pero if plano nyo palang pong kumuha kay First and sa ibang agent po kayo nag-reserve, please understand guys na hindi na po ako yung mag-a-assist sa inyo after that. And also for everyone's reference din po, gusto ko lang din sabihin na wala po akong ibang vina-vouch na other agents or brokers aside from myself. So yan lang po. Sana may bago kayong natutunan sa akin ngayon and sana po nag-enjoy kayo sa topic natin today. So if you like this video, please like and subscribe. And once again, this is Romina and thank you po for watching. Bye!